Siyempre, una sa lahat, gumamit po tayo ng strong passwords. Sino pong gumagamit ng password niya is birthday niya? Ito, walang magkakaroon sa kami yan. Pag po kayo gagamit ng birthday or yung mga known na dates, mas maganda, ang gawin niyo po is mixture ng symbols, numbers, and small letters and capitalized letters. Mas maganda yan. Pero meron kasi mga website na hindi tumatanggap ng symbol. Pero mas maganda kung mix siya para hindi siya ganun ka daling i-hack. Pero kung gagamitan kayo ng phishing link, kung makiklik yung link at nilagay yung password nyo doon, talagang makukompromise yung account mo. Hindi po yun. Pero kahit pa paano, gamit po kayo ng mga strong passwords. So next is yung paggamit nyo ng two-factor authenticator. Alam niyo po yun? Google Authenticator, yun mga yan. Gamit po kayo ng ganun, o kaya yung mga text ng OTP sa cellphone nyo para maging safe naman yung mga accounts. Kunyari, na-access nyo sa other device, mag-text pa sa inyo ng OTP for confirmation, verification. Yan po. O kaya kung mag-access ka, kailangan mo yung Google Authenticator mo. Ano ba? Regular audit and remove and use apps and apps. Mas maganda rin, meron kasi yung ibang mga apps na hindi na-updated ngayon. Meron siyang mga malwares kung minsan. Pero mas maganda, kung hindi nyo naman nagagamit, isipin na lang. Ano po? Tapos, siyempre, huwag kayo yung mga keys o yung mga safe password nyo. Kung hindi nyo naman device, huwag kayo nagsisave pa rin palagi. O kaya mag-clear history pa rin para maging safe lang po. Next is yung use of private Wi-Fi networks. Siyempre meron po bang may gamit ng mataas na security features sa private network nila? Sa internet? Sa bahay nyo? Gumagamit pa kayo ng manageable routers po. Yung meron siyang feature na, halimbawa, firewall. Kaya yung pwede mong i-block yung mga website. Wala na yatang. Para kung sakali, i-block yung porn out. Pala na po porn. Kaya Facebook, kaya na yung Facebook during work hours. Maganda yung ganun lang mga feature ng router. Marami pong ganun routers na pwede yung makuha ngayon para mas secure yung browsing nyo or yung internet sa inyong lugar. At syempre, kung meron po mga kasama, i-train nyo rin po silang mag-aware sa mga social media accounts nyo. Hindi yung basta-basta sila mag-post during the work hours or sa bahay nyo, yung mga kasama nyo sa bahay, huwag nyo sila basta mag-post sa business nyo. Ano po? Multi-factor authentication. Next week.